Lugi. Bakit lugi? Sa sinehan, bawat pasok bayad. Sa simbahan, 3 upo, isang hulog lang. Di ba, anak? Sa pangalawang bisa, hindi na maghuhulog eh. Bakit? Naghulog na noong una eh. Lugi. Mga minamahal na mga kapatid, pagka minsan ang pagsisimba, ay hindi ibig sabihin mayroong paglalim sa pananampalataya. Pagka minsan, wala nang magawa. Sana sigurado kayo, kaya kayo nagsisimba dahil gusto nyo mapalapit sa Diyos. Mananabi ako, ha? Hindi ko kayo kilala. Pero maraming nagsisimba dahil sumasagap na chismis. Yun ang malungkot na kwento. Ang pinaka-chismoso sa simbahan ay yung mga madalas magsimba. Tabi. Sorry. Pero nung ako po ay nalipat, yung isang bata, 3 silang magkakapatid, na kung saan iniwan sila ng ama. At ayaw nilang kumain nang wala yung ama nila. Yung kanilang ina, tatawagan ako, Father, ayaw kumain ng aking mga anak. Naku, pupunta ako doon. Kakain ulit ako. Para lang kumain ng mga bata. Doon ko naintindihan, mahirap ang may kabit. Bakit? Nakakain ka na, kakain ka ulit. Magpukunwari kang ikaw ay gutom. Diba? Lumaki ang mga bata. Nalipat ako. At kamakailan lamang nag-asawa isa na kung saan ay doktora na. At sabi niya sa akin, alam mo, Father, gusto ko sanang ikaw ang magkasal sa akin. Nagpapasalamat naman ako, hindi ako. Ang dami kong gagawin. Pero sabi niya, kaya lang, hindi kita maimbitihan kasi galit sa'yo si Papa. Sabi ko, bakit naman galit ang tatay mo sa akin? Kasi nagkabalikan bago yung kasal. Bakit? Kasi na-chismis ka na may relasyon ka kay mama. Sabi ko, sa tanda ng nanay mo? Mother Butler yun. Mother Butler. Sabi ko, ano ba naman yan? Sabi niya, hindi lang yun, Father. Lalo ako ninervyos. Ano pa? Na-chismis ka sa lahat ng Mother Butler. Ano ba yan? Kaya mahirap. Mahirap maging pati. Pag mabait ka sa bata, pedophile ka. Pag mabait ka sa babae, babaero ka. Mabait ka sa lalaki, ay, nako. Nahirap maging mabait. Doon sa isang parokya habang inaayos ng mga Mother Butler ang bulaklak ng simbahan, ako'y nasa sakristi. Pupunta ako sila. Nadinig ko, sharing nila ay tungkol sa mga bulaklak. At sabi ng isa, pag ako'y namatay, sana gawin ako ni Lord bulaklak. Sabi ng isa, bakit naman? Kasi gusto ko ako ang dekorasyon sa altar. Wow!
magandang pag-homily mo. Pag namatay ka, anong gusto mo? Bulaklak. Di ba? Sabi ng isa, ay ako hindi. Ano ka? Gusto ko ako ang flower base. Ha? Flower base? Bakit? Kasi pag Kwaresma, walang bulaklak. Ang flower base ay naiiwanan. Kahit dahon lang ang nakatusok. Oh, lalim. Nga naman, no? Mas mahalaga ang flower base kaysa sa bulaklak. Ano sabi nung isa? Ay, ako hindi. Ano ka? Ako ang kandila ng altar table. Bakit? Gusto mong ikaw ay ano? Iniiwanan. Iniilawan si Jesus. Ganda, ganda. Sabi nung isa, ay ako hindi. Gusto ko ako yung altar linen. Yung puti sa ibabaw ng altar. Bakit? Kasi kahit anong okasyon, nandyan ako. Oo nga naman, no? At saka ano, gusto ko, araw-araw kong hinahalikan ni Father. Father, mag-iingat ka. Hindi ibig sabihin lahat ng nililingkod, tama ang pagnanasa, no? Ay, naku. Ano ba yan? 7. A lifetime isn't as long as you think. Life is short and death is certain. Alam niyo po, ang pinakamaling pinaniwalaan ko noong ako ay bata ay ang kasabihan na bata ka pa. Matagal ka pa. Hindi totoo yun. Hello? Hindi totoo yun. Ang aking kapatid, 65, noong February, first week, nag-complain lang ng sakit ng tiyan, dinala ang sarili sa hospital ng alas 9, alauna, patay na. Ang kaibigan namin doktor, nag-message sa akin, nothing to worry, Father. Nothing to worry. At 2 o'clock, hindi ko na inabot ang aking kapatid sa emergency room. Ang text niya, I'm sorry. The only certain in this world is uncertainty. Inuulit ko, the only certain in this world is uncertainty. The only certain is hope. Hope in God. Kaya hindi niyo pwedeng sabihin, ay malakas pa ako, ay matagal pa ako. Walang nakakaalam. Walang nakakaalam. Mayroong mga nagplano kahapon na hindi nagising kaninang umaga. At mayroong nagplano kaninang umaga, hindi na umabot na yung gabi. Di po ba? Kaya huwag masyado kayong kampante. Kung naalala ninyo, ano sabi ng mayaman? Ay! Hindi na ako magtatrabaho, palalakihin ko na lang ang aking lalagyan ng gamit, magpapayaman ako. Ano sabi ng Diyos? You fool, I will take your life tonight. Di ba? Doon sa Greenbelt, marami sa amin yung
Meron kaming ball dati ng Bible passages. Dito ba meron? Wala, no? Yung mga tao kukuha doon. Mamimili 3. Ay, hindi ito. Ay, hindi ito. Ay, ito talaga. Ito ang message na yun. Namimili. Ano sabi ko? Pakisama ito, pakisama. Sabi, oh, Father! Oo, sama mo yan. Ano sinabi ko? Nilagay ko doon, you fool! I will take your life tonight. Simula na, wala nang dumampot. Ay, di natigil, no? Natigil. Sino nakakalam na kayo magigising pa bukas? Meron po ba? Ha? Idirin niyo ako. Gusto ko idirin niyo ako. Na magmamalaki kayo na sigurado kayo magigising bukas. Pag tinanong nga kayo sa anong pamamaraan nyo gusto mamatay? Ano lang ang sagot? Ano gusto nyo? O kita nyo lang, lahat gusto natutulog. Ayaw mabangga, ayaw madagkanan ng building, ayaw nasusunog, ayaw nalulunod. Ha? Yung asawa nung nagsimba kanina, Father, yung asawa ko, namatay sa aeroplano. Humingi lang ng tubig. Pagbalik ng stewardess, patay na. Akala namin natutulog. Kita nyo? Namatay sa aeroplano. Hindi ba? Gusto lahat natutulog para wala nang hirap. Anong problema nun? Anong problema nun? Ang problema po nun ay sa misa ngayon may namamatay na. Oo. Bakit? Natutulog Unang pagbasa, unang pagtulog. Ikalawang pagbasa, pangalawang pagtulog. Humiliya, mahaba-habang pagtulog. Di ba, no? Pagkamisan, pagpatulog si Father. Kaya yung iba, di na nagising. Kaya mag-iingat kayo. At least sa simbahan ka namatay, di ba ba, no? Habang natutulog. I-bless ka kagad ni Father. A lifetime isn't as long as you think. Life is short and death is certain. 8. The biggest risk is not taking any risk. Yun ang problema. Ayaw tumaya. Dahil natatakot magkamali. Ayaw tumaya. Dahil gustong sigurado. At yun ang pinakamalaki mong pagkakamali. Yun takot kang magkamali. Nakalimutan mo, ang hindi pagpili ay isang pagpili. Not to make a choice is a choice by itself. Do not forget that. Not to make a choice is a choice by itself. Kaya, huwag ipamigay ang pagkakataon sapagkat minsan lang yan. Minsan lang yan. At malulungkot kayo na nauwi kayo sa impyerno dahil hindi kayo namili na pwede palang mamili tungo sa langit. 9. Malapit na ang 8. What is number 9? Things don't matter so much.
don't matter so much. Huwag kayo masyadong magalit dahil naputol ito, natumba ito, na-late ito, naligaw kayo. Ha? Huwag masyadong magalit. Naintindihan po ninyo? Hello? Pagkamisan, yung iba masyadong magagalitin. Aking tanong palagi doon, nagdadala ba yan sa'yo sa langit? Di ba ba, ano? Di naman. Di naman. Alam niyo itong kwentong ito, yung magkapatid na nag-aaway tungkol sa kapirasong lupa. Kumuha pa ng pare para mamagitan sa kanila. Nandun ka, hindi ka naman pinagsalita kasi sila lang daldalan ng daldalan. Paano yung panguturya ng isa? Nakakaturya, oh, grabe! Ha? Dumating ang mga asawa, lalong gumalaw. Sabi ko, kaya naman matatapos ito? Nagsimula kami alas 4, alas 6, hindi matapos. Gutom na ako. Ang meron na ako, 3 tasang kape. Nanginginig na ako. Patawarin ako ng Diyos. Sabi ko, Lord, gutom na ako. At nakikita ko naghahanda na ng hapunan na nagbigay sa akin ng pag-asa. Natatapos na ito, hapunan na eh. Ayaw pa rin tumigil. Kaya tinanong ko yung mga kapatid, pwede po ba ako sumingit? Sabi ba naman siya, ay salamat, nagsalita din si Father. Kanina ko pa gusto magsalita, gusto ko sabihin, hindi ako makasingit. Ako ba'y magtatanong lamang? Ano po yung Father? Yan po ba pinag-aawayan niyang lupa? Madadala niyo ba yan sa impyerno? Mayroong katahimikan. Tinitingnan ko kung sino magsasalita. Wala. Maya-maya sabi nung isa, bakit sa impyerno, Father? Kaya sabi ko, bakit? Sa palagay ninyo, makakarating kayo sa langit dahil dyan sa pinag-aawayan ninyo? Tahimik. Pinauwi akong hindi ako pinakain. At hindi ko na sila nakita sa simbahan. Bakit nga ba? Bakit nga ba? Ano ba pinag-aawayan ng mga magkapatid? Mana? Kaya magandang mahirap. Ang pamana sa amin ng mga magulang ay diabetes, hypertension, gout. Kung manahin niyo, gusto niyo? Pamimigay ko. Di ba, ano? Dumating kang walang dala. Aalis kang walang dadalhin. Huwag kang makakalimot. Huwag pag-aawayan ng mga bagay na hindi niyo man madadala. Pero Father, paano aking mga anak? Bakit? Nung dumating ba sila, may dala sila? Wala din naman. Kaya, bawasan ang pag-alala. Tingnan ba, anak? Bawasan ang pag-alala. Last. Anong number 10? You played it too safe. Yung mga sigurista, ay, hindi kayo mabibigyan ng pag-asa. There are no mistakes in life, only lessons to learn. Anong mahalaga? Ang mahalaga ay ano ang iyong natutunan. Pagka minsan na nakikita lang po natin sa ating mga kapatid,
kamag-anakan, ibang tao ay ang kanilang mga pagkakamali. Pagkamisan tayo din, ang nakikita lang natin sa ating mga sarili, ang ating mga pagkakamali. Di ba? Kung hindi ka nagkakamali, sabi ni Bob Dylan, ibig sabihin wala kang natututunan. Diyos lang ang hindi nagkakamali. Ang asawa mo ay magkakamali, nagkakamali, ikaw ay nagkakamali, magkakamali, ang iyong anak ay nagkamali, magkakamali, ang iyong magulang ay nagkamali, magkakamali. Si Father, nagkakamali din. Awa po ninyo? Kaya, yung isang namumumpisal, palagi siyang galit. Ngunit pagkatapos niyang mangumpisal, puno-puno siya ng ngiti. Panay ang iyapos niya sa kanyang asawa. Sabi niya, ano nangyari? Napakaganda na sinabi ni Father. Ano sabi ni Father? Yapusin ko daw ang aking pagkakamali. Yapusin ko daw ang aking pagkakamali. Ano pa? Ang malagay, ano ang iyong natututunan. Sapagkat kung hindi ka nagkakamali, wala kang natututunan. Walang perfecto. Kung may perfecto ngayon, kung hindi man pangalan, apelyido na lang. Lahat ay nagkakamali. At kung tanggap mo na ikaw ay nagkakamali, mas kaya mong mahalin ang iyong sarili. Ang Diyos na tanggap hindi lang ang ating pagkakamali, kundi ang ating pagkakasala. Di po ba, na? Tanggap ng Diyos hindi lang ang aking pagkakamali, kundi ang aking pagkakasala. Kaya, huwag kayo maligalig. Ano yan? Pag nagkamali, ano sabi? Hindi pa tapos ang Diyos sa akin. Naintindihan po ninyo? Ulitin nga natin. Ano yung 10? Number 1, everything is temporary. Number 2, sometimes life is unfair, but God is always good. Number 3, if you want to be happy, go home. Family matters more than friends. 4, respect yourself. Others treat you the way you treat yourselves. 5, beneath anger, there is always fear. 6, happiness is a choice. Joy is a gift. 7, a lifetime isn't as long as you think. Ano po? Yung mga kabataan, huwag kayo maniwala, bata ka pa. Huwag kang maniwala doon. Sandali lang yan. Ano po? 8, the biggest risk is not taking any risk. 9, things don't matter so much. And 10, you played it to save. Masyado kang sigurista. Ano pa? Kaya nga nakakatuwa yung mga taong nagkamali, nadapa, at tumayo at sabi, ay, kaya mo yun. Di ba, ano? Ano sabi ng isang guro? You practice your dance so that every time you fall, you make it part of your dance. You practice your dance so that every time you fall,
You make it part of your plans. Nagkakamali tayo. Di ba ba, ano? Mamayang gabi, kiss and hug your mistakes. Because they will not be forever. No? They will not be forever. Alam po ninyo, nung na-stroke ako, bago ako may stroke, meron akong blood test, ang ganda. Ano sabi ng doktor? You're healthy, Father. You're healthy. Nagmisa ako na alas 7, nagkasal ako na alas 3, alas 5 nagdadrive ako, alas 5:15, paralyzed ako. Completely paralyzed. In 15 minutes, I cannot even open my eyes. The only thing I have is my hearing and my speech. Kaya ako nagdidikta. Tawagan mo doktor ko. Dalhin mo ako sa ganon. Can you imagine? 5:15. Dinala ako sa isang hospital na hindi nila malaman kung anong problema. Normal na naman ang blood test. Kaya nagpalipat ako sa Cardinal Santos. Dumating ako sa Cardinal Santos, 11 o'clock. Dinig na dinig ko yung doktor. Sabi ng doktor sa emergency room, tinatawagan ng kaibigan kong doktor, sabi niya, Father Dave might not make it. Kaya gusto kong imulat aking mata, ano tsura ng might not make it, no? Galing ako sa emergency room, kamakailan. Dinalo ko aking kaibigan, nasa emergency room. Sabi ko, ganito pala ang itsura ng emergency room ng Cardinal Santos? Ganito ako, no? Hindi ba? Wala. Itim ng kuko. Dalawa lang ang pwede mangyari. Patay or gulay. Kaya sabi ko, Lord, kung papipiliin mo ako, patay na lang. Mahirap yung gulay. Di ba, no? Sabi ng mga, dali sa MRI. Oh, basta ramdam ko na tinatakbo yung aking kama, papunta doon sa MRI. Hindi ko na makita kasi pikit. Yung nandun na sa MRI, sabi ng doktor, Father, don't move, don't move. Don't move, paralyzed nga ako. Doon nakita, may bara sa dalawang ugat sa leeg. Yun ang cause ng paralysis. Ano siya ng doktor dito? Medulas. Midula. Dalawang ugat sa leeg barado. Hindi pwedeng sundutin, masyadong pino. Hindi pwedeng operahan. Baka lalong maputol. Diba? Oo. Hindi wala. Pagdating ng alauna yung medya, sabi ng nurse, Father, ililipat ka po sa ICU. Alam mo, sabihin ko, wala na akong karapatan magsabi. Ano po? Tigas ka eh. Opo. Father, kailangan natin na mag-diaper. Ayun ang problema. Ay, nung nakita ko yung emergency room, ganito ba ako? Dito ako hinubaran? Diba, no? Gusto ko imulat aking mga mata. Hindi ko maimulat. Ba't gusto ko imulat? Gusto ko malaman kung sino nakakakita. Oh, diba? Father, tatanggalin ko ng belt. Oh, Father, ibababa ko ng pantalon. Oh,
Father, ibababa ko ng brief. Oh! Bakit? Bakit? Abay, nagmimisa ako. Malay ko doon sa mga nakakakita ko, nagsisimba yan, di ba? Ano? Para yan, di pa ako sa misa, the Lord be with you. Nagsasabihin, ay, nakita ko na yan. You do not know how God will humble you. Regardless how rich you are, how strong you are, how intelligent you are, how powerful you are, name it. You do not know the time. And you do not know how God will humble you. Nobody knows. Di ba? O, di ba? Nag-diaper. Dinala sa ICU. Kinabukasan, chinecheck ng head nurse, wala pa akong wiwi. Sabi niya, Father, dapat kayong magwiwi sa dami ng dextrose. Kung hindi, kakatiter kayo. Naku, ang hirap nun. Ini-imagine ko pa lang, hirap na ako. Di ba? Yung mag-diaper, ang hirap na eh. Yung ikakatiter ka pa. Eh talaga, kahit stroke ka. Eh hindi talaga ako maihi. Sabi ko, di ba ganun ang paihi ng bata na? Wala. Hindi magical. Ano sabi ng isang kaibigan? Imagine mo na lang, Father, nasa swimming pool ka, naka-short ka, iihi ka. Di ba naihi ka sa swimming pool? Effective. Iniisip ko nasa swimming pool. Awas. Awas ang diaper. Basa pati yung linen. At sabi ng nurse, praise the Lord! Hindi mo alam. Hindi mo alam. But the next day, I was able to move my hands. I was able to move my feet. In the afternoon, a friend doctor came and said, alam mo, Father, si Dr. Liz nagsimba. Sabi ko, ba't siya nagsimba? Matagal na siyang hindi nagsisimba. Ba't siya nagsimba? Dahil sa nakita niyang milagro sa iyo. Ano sagot ko? Kailangan ako ma-stroke bago siya magsimba? Sana siya na lang ang na-stroke. Di ba ano? Pero pagka minsan, hindi niyo alam, ang inyong mga pinagdadaanan ay nagdudulot ng pag-asa at pagbabalik loob sa Diyos ng ibang taong matagal nang tumalikod. 2 weeks ago, binisita ako ng doktor. Tinitingnan niya ako. Ay, tinitingnan ko rin siya. Matagal ang aming tinginan. Hindi ko alam kung hindi siya makapaniwala. Pero isa lang kanya sinabi, ipagdasal mo naman ako, Father. Ang matagal nang hindi nagsisimba, nagsimba. At muling humingi ng panalangin. Pagpatong na aking kamay, hagulgol si ate. Sira ang makeup. Doktor yun. At pagkatapos, tapos na, tumutulo pa ang luha. Hindi pinapahira kasi kahit anong pahid, tuloy-tuloy ang pagluha. Sasabihin ko sana, pa-picture tayo. I'm sure hindi siya papayag. Nagpangit siya eh. Pero, pagkatapos nun, tinext ko yung aking kaibigan doktor. Sabi ko, uy, dumating si Doc. Kaya lang, iyak ng iyak. Tinanong ko nga eh, ba't siya iyak ng iyak? Ang sabi niya, hindi ko alam. Basta ayaw tumigil
ang luha. Di ba, ano? Hindi mo alam. Pero hindi ko pinagdadasal na ma-stroke kayo. Pero huwag niyong antayin. Huwag matigas ang ulo. No? Kaya pag sinabing bawal yan, bawal yan. Huwag niyang sabing, konti lang. Yung konting yan, baka yan ang stroke. Ano? May dapat naman. Ay! Yung matigas ang ulo. Kasi yung iba, pag hindi mo pinagbigyan, ano sabi, patayin mo na lang ako, patayin mo na lang ako. Sige anak, patayin mo. Di ba? Maiksi lang ang buhay, nakikiraan lang tayo. Everything is temporary. Everything is temporary. Sabi nga ng isang pilosopo, you can never step on the same water twice. Minsan lang ito. Minsan lang. Pero hari nawa, meron tayo natutunan. Sumainyo ang Panginoon. Magsitungo kayo. Tingin ang pagpapala ng Diyos. Manalig sa kabutihan ng Diyos na higit ito sa ating mga pagkukulang at pagkakamali. Ama namin mapagmahal, dinudulog ko po itong iyong mga anak. Kilala mo ang bawat isa sa kanila. Alam mo ang kanilang mga kahapon. Alam mo ang kanilang mga pinagdadaanan ngayon sa buhay. Batid mo ang kanilang mga pagtawad, pagluha, kahinaan at kalakasan, kabiguan at tagumpay, maging ang mga pangarap, hindi lang para sa kanilang mga sarili, kundi para sa kanilang mga mahal sa buhay. Nawa po ang bawat isa, Panginoon, ay iyong ingatan. Ilayo mo sa lahat ng uri ng kapahamakan. Patuloy mo silang pagkaluban ng kalakasan, kalusugan, at kung sino man dito may karamdaman. Sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus na taga-Nazaret, lunasan mo, Panginoon, pagkaluban mo ng kagalingan. Alisin mo ang kailang mga pagkatakot at pangamba. Dagdagan mo po ang kailang mga pananalig at pananampalataya sa iyo. Kung mayroon man silang mga pinagdadaan ng suliranin, tuwangan mo sila. Gabayan mo sila, Panginoon, sa kanilang mga iniisip at ginagawa. Nawa po ang kanilang mga pamilya saan man naroroon, ay pagharian mo ng pagmamahalan, pagkakaisa, pagkakasundo-sundo, kapayapaan, kasayaan, puspos ng pag-ibig at kasaganaan. Kayo po nakababatid, Panginoon, sa kanilang mga paggulo. Sapagkat ang iyong pag-ibig ay higit sa aming mga pagkukulang at pagkakamali. Kayo na po magkaloob, Panginoon, kung ano man ang makabubuti, makababanal para sa kanila. Nawa po sa tulong at panalangin mga banal, lalong-lalo po ng mahal na biran, ganyan ni San Jose. Pagpalain mo po ang bawat isa sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat.